Nagsimula kami sa gawain ito 2013. Naalala ko, 4 lang kami, no? But yun yung bunga ng pagtakbo, no? Ng inyo pong lingkod from the ministry doon sa Pilipinas na hindi ko akalain na itutuloy ng Panginoon dito sa South Korea. Hindi tayo nakalimpan sa panawagan ng Panginoon hanggang sa simula po kami mag-asawa. 4 kami, sama ko yung lola ko, and then isang kapatid. Hanggang sa nagsimula po sa simpleng panalangin pagka every Sunday. Hanggang sa blinas ni Lord yung gawain at ayun, nagtuloy-tuloy hanggang sa dumami po kami. Uh, 2014, yan yung continuation ng mga miracles ni Lord sa ministry na ito. Naalala ko po during that time, talagang napakarami pong mga challenges when it comes to alam niyo naman pag nagsimula sa ministry, tayo so though may lugar, pero may mga circumstances pa rin. Pero despite of those circumstances na pinagdaanan ng simbahan in that certain period of time, ay nakita po namin yung unti-unting paghubog sa amin ng Panginoon. Lalong-lalo na po yung pag-raise niya ng mga committed leaders na naging kasama po namin sa pagtatayo po ng ministry. In 2015, mas lalo pang pinagpala ni Lord yung church. 2014, napakaraming mga nag-commit, no? Nakapag-raise tayo ng mga leaders sa simpleng gawain. No? May mga discipleship tayong sinimula. Hanggang sa 2015 na mas lalo pong maraming mga kapatiran na nag-commit hanggang sa to the point na nagkulang na yung mga upuan na during that time kasi nasa basement po kami. At talagang makikita mo yung kilos, yung galaw ng Panginoon sa buhay ng mga tao na dinadala niya. Particularly sa mga testimonies nila na dito sila nakakilala sa Panginoon. They're so much blessed na naging part sila ng family during that time. Hindi ko akalain na yung ministry dito ay mag-expand doon sa Pilipinas. That time, of course, marami tayong mga kapatiran na hindi naman mga bago sila sa pananampalataya, and they don't really, alam mo yan, hindi nila maintindihan kung ano ibig sabihin ng mission. But nagtatuloy pa rin tayo, no, sa pag-disciple hanggang sa nagkaroon pa tayo ng puso na magkaroon ng outreaches doon sa Pilipinas. Ito yung challenge, no, talagang nahihirapan po kami dito, pero meron kaming peace of mind. At during that time, yung mga pag-abot na ginawa sa Pilipinas, like yung mga missions, mga feeding ministry, street evangelism, no? Nagkaroon po ng pagkakataon tayo doon na may bahagi gospel sa pamamagitan po ng mga ministry na ginawa natin ngayong years ago. At yun na po, dumating sa punto na kami mag-asawa ay nagsimula po kami nagkaroon kami ng passion to start a small business na kung saan naging malaking bagay po para masuportahan yung ministry po doon sa Pilipinas.
Nakakatuwa kasi yung mga kapatiran natin sa church, na lalo-lalo na yung mga nakasama namin, ah, ah, simulan namin yung gawain. Like sila Joseph, sila MJ, sila Joe Chris, no? Si Joe Chris, magkapatid na yan, talagang napakalaki ng ng influence nila or naging talagang blessing sila sa church kasi sila yung nagkaroon ng initiative na so bakit hindi tayo magkaroon ng evangelism ministry sa pamamagitan ng pag-invite o pagbuo. Yung initiative na magkaroon ng mga palaro. At yung ginawa po namin sa pamumuno ni Joseph at yung team niya ay napakalaking bagay po sa church na nakakapag-invite tayo, nag-i-enjoy yung mga na-invite natin sa palaro. At the same time, nag-share natin yung gospel. Alam niyo po, may mga bumabalik talaga pumupunta sa church because of the particular event na ginagawa po ng simbahan. Makikita po ninyo kapag ang isang simbahan walang ibang intensyon kundi may palaganap ang mabuting balita, wala pong makakapigil nun. And yun yung puso namin mag-asawa. In spite of the challenges, nagpatuloy po tayo na i-share yung gospel dito po sa South Korea. Isa po dyan yung panalangin po natin. It is a divine intervention po na nangyari between us, particularly sa akin po, sa si Pastor Gretchen. Nagkaroon po ng daughter church doon po sa Gwangju. At napakaganda ng ginawa ng Panginoon sapagkat ito po ay ibinahagi sa amin ng Panginoon yung mga panahon na kami po ay nagkaroon ng mission sa Pilipinas at doon namin nakita yung gano'n ng Panginoon at kailangan namin magsimula dito sa South Korea ng ganitong gawain. That's the Gwangju Church sa pamumuno ni Pastor Gretchen. At naging tuloy-tuloy na po hanggang sa ngayon. Matindi yung pagbago ng simbahan. Ang ministry ng Self-ICC during that time, ang pangalan ay Agape Filipino Community Church, ay talaga namang makikita mo yung kilos ng Panginoon na pinagpala niya yung simbahan sa pamamagitan ng pagdadala niya ng mga kapatiran. Napakaliit lang ng lugar namin during that time. And ang prayer namin, Lord, nanganitagan po kami, inuwi kami, madami. So we pray for a place. Ayun nga, nila tayo ng Panginoon sa napakaganda namang lugar. Yan ang Bon. So, dun po kami dinala ng Panginoon. Of course, hindi naman naging madali sa mga sumunod na taon ng ministry na ito. Lalong-lalo na noong mga panahon, pumasok ang pandemic. Tumasok ang pandemic, yung mga kapatiran natin from different places like Baguio, some part of Seoul, doon sa Kinpo. Nahirapan silang mag-travel papunta dito sa Seoul. Kaya dumating din yung time na hirap na yung mga kapatiran pumunta dito at nagiging bumababa yung attendance every Sunday. Kaya ang nangyari po nagkaroon ng pandemic, yun din yung time na kung saan pinatigil na rin kami na pumunta doon sa church na yun, sa Coalition Center. And napakatindi nang nangyari during that time. Alam ko po noon, mag-dissolve na yung ministry. At yung time na yan, pumunta kaming mag-asawa doon sa Kinpo. Yung time na yan, wala na po yung church. Sabi nila, huwag na kami pupunta dahil pandemic. Pero kami mag-asawa, hindi kami tumigil, no? Ang ginawa namin, pumunta kami sa Kinpo, nag-hopping kami, so pinupuntahan namin yung mga churches, nagkumakapok kami mag-asawa. Si Dr. Kim, yung counterpart natin, meron siyang
ipinakilala sa amin. Siya po yung tumulong sa amin na maghanap ng lugar. Yun nga, pinakilala na ang Simplong Church na kung saan naging tahanan namin ng almost 6 years. During the pandemic, halos sa 3 taon din na wala kami. Ah, walang celebration na malaking celebration. No? Talagang sobrang hirap. No? Hirap na hirap kami during that time hanggang sa financially talagang wala. No? At yung mga kapatiran, hirap din sila. Na-COVID kami, no? 2 beses na COVID. At kahit na may mga may pandemic, pumupunta pa rin po ako doon sa mga visit yung mga kapatira para lang ma-encourage sila na sa kabila ng mga pinagdaraanan ng simbahan ma-encourage po sila. But sobrang hirap during that time. So nagpatuloy pa rin tayo sa pag-abot, nagpatuloy pa rin tayo sa pag-encourage sa mga kapatira hanggang sa pinagpala ng Panginoon ginawa niya. Sa kabila ng mga pinagdaanan ng church, last year, we celebrated our 9th year anniversary. At yung tema po natin ngayon is Journey to Victory. So, i-prepare kami ng Panginoon. I-prepare ng Lord yung church. Personally, kami mag-asawa na hindi namin lubos akalain na napakarami pa lang mga hinihanda ng Panginoon para sa church na to dahil sa mga ministry na ipapagawa pa niya. Kaya naranasan po natin yung mga challenges na yun. This year, eto na po, yung breakthrough. Despite of those challenges, despite of those difficulties na pinagdaanan po ng church na ito, yung theme namin for this year is breakthrough, and we can see na nakapagsimula rin po tayo ng mga gawain. Another breakthrough po doon sa Pilipinas, at yung breakthrough na ginawa ng Panginoon na ibalik po natin yung ministry po dito sa Seoul na iniisip ko paano nangyari yun. Okay? So at the same time, napakarami pang mga plano ang gusto nito naman sa atin ng Panginoon na naghihintay. At the same time, may mga bago tayong mga workers na talagang makikita mo yung commitment nila sa gawain, that despite of the difficulties, nandun po yung puso nila sa paglilingkod. So I can say that this year is a year of breakthrough, not because of the effort na ginawa po namin, ang ginawa ng church na ito, but because the Lord is so faithful sa kanyang mga pangako. Pinangako niya noon, ginawa niya ngayon, at gagawin pa niya sa mga susunod na taon sa ministry na kanya pong itinatang 10 years ago.